natin siya ituturbo. Ayan, no? Diba? Yung iniwa natin yung manok ko yun. Ayan natin siya ituturbo. Sarado natin na kasi. Tapos ating sarado natin yan. Ayan, ganda. Sarap na, diba? Ayan, hello everybody. Nakasa. Nakaturbo tayo ng manok na. Ayan. Ang ganda ko ang balat. Tsaran. Ayan, diba? Okay. Yan na natin sa mga hindi pa siluto to, no? Iiwain nyo natin siya. Iiwain nyo natin siya, mga kasay. Nakit natin ay tsaka frozen pa sa loob. Kailangan natin siya sukin. Ilaw ko pa ito, mga kasay. Sinuluto. Sunod na ako sa papakita ko sa inyo kung magmamarinate tayo ng chicken. Marinate tayo ng chicken. Kasi hindi pa siya luto. Pero kasi niya. Diba? Hindi pa siya luto. Dugo-dugo pa siya. Oh, dugo-dugo pa. Balik natin dito sa lagayan ng mga kasoy. Turbo natin siya. Samahan lang mga sa pag-chop-chop dito. Ito siya mga kasoy. Kaya turbo natin siya ulit. Kasi hindi pa siya luto. Natin siya sa turbo. Turbo. Chararan. Kung bakit bumabaan kayo ng dugo kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung billion o trillion sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito o walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Yun lang po, yung Pangulo ang nais kong sabihin, Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President si Escudero yung mga pangalan hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito po nangyayari ito, ulo po niya, na ito'y maglilid sa katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, ating pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, ibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko ng iba. At Mr. President, I will never betray my principles. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala akong graduation. Kahit 1 billion taon, kahit 1 trillion taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala akong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayan. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo to suffer from flooding year after year. That is where my focus remains, Mr. President.
finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies, and instead I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Pangulong Pangulo. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, also seeking the floor is a distinguished colleague from San Juan, Zambales, to the Public Committee, President Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to thank Senate President Pro Tem Senator Ping Lacson for allowing me to speak ahead of his favorite speech. Mr. President, I rise to repudiate the utterly false and baseless accusations made against me by Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Una sa lahat, wala akong tinanggap na anumang halaga mula sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niyang 30% commitment for all. Para sa mga ordinaryo natin mga kababayan, ang mga binanggit ng mga proyekto ay nasa line items ng 2025 DAA o General Appropriations Act. Isang malaking kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya para iugnay ang aking pangalan mga proyektong binanggit niya na nasa ilalim na ng 2025 DAA na sa isinagawang pandinig sa mga kapulungan. Mr. President, these claims are not only malicious, they are blatant lies, clearly intended to mislead the public, besmirch my name again, and discredit my continued participation in the Senate hearing. I am not Protect Senator Pangilo Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, my esteemed colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Before I start, Mr. President, and with the indulgence of our esteemed colleagues, let me put this one issue away first. The DPWH Undersecretary that I mentioned was offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program and vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and who is paid at that. Was actually lying to her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa net, sir. Her words, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. At siyempre, nagtatago sa mga aliases ang BGC boys. Let me do a roll call, complete with valid identification cards like driver's licenses from the Land Transportation Office, but this is a separate matter to be investigated by distinguished colleagues. Ang kakasibak lamang ng DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A at dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas. OIC District Engineer ng Bulacan, First District, Bryce Erickson Hernandez alias Marvin Santos de Guzman. Assistant District Engineer JP G. Mendoza alias PJ Castro Asuncion. DPWH Engineer 2 RJ Dumasi, introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego as himself. They may hide their identity. I know criminals when I see them. No matter how real looking their IDs are, no matter how long they were able to thrive in the shadows, no one can shield them from the day of reckoning that they deserve. Lalo-lalo na kung nagtaran at walang pakundangan na ang pagnanakaw at paglustay ng kaban ng bayan sa President. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng limang ito.
950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Halimbawa, itong si former Assistant District Engineer of OIC, District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos Guzman. Mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Ang former district engineer na si Henry Alcantara na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Hindi na natin sinasantabi ang milyones na pinatalo ng mga DPWH employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig, Alessandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos. Akala siguro ng mga ito ay maaari silang manatiling multo o incognito. Ito ay isa lamang sa tambak na pagkakamali nila, Ginoong Pangulo. Interestingly, mukhang may kakaibang milagro ang dumako sa tropang BGC po sa isang kasino sa Newport World Resort sa Pasay, kung saan sila ay tumabo ng 100 milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Sino ito nga ba sabay-sabay nananalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. Also, magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa casino para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart?